Mga kabunyo, ganito. Ayan, maganda tong topic natin ngayon. Saka, siguro kasi may nagre-react. Anong connect? Anong connect, Attorney Enzo? Paano mo naman nasabing delikado si Sara matapos mapatalsik si Subiri? Okay, bakit ko nasabi? Mga kabunyog, mga kabunyog, mga kababayan, na-reveal dito kung ano talaga ang style ng administrasyon ni PBBM. Alam nyo, ang style ng administrasyon ni PBBM, good morning Benito Alipio Jr., si PBBM, mabait. Ang impression sa kanya, mabait. Ang impression sa kanya, weak. Kung nga, minsan sinasabi ko talaga, weak. Pero, ang lumalabas, ang imahe ni Marcos, mabait. Ni PBBM, pero may mga gumagalaw sa likod niya na siyang tumitira ng mga matitinding bira. Nakukuha niyo yung point ko? Unang-una, pagkaupo pa lang ni Marcos Jr., anong masasabi niyong ginawa niya na nabigla ang lahat? O sige nga, sabihin niyo sa kung tulungan niyo ako kung nakukuha niyo yung point ko. Kung nakukuha niyo yung point ko, nang maupo si Marcos, si PBBM, anong ginawa niya na kinabigla ng lahat? Anong ginawa niya? Sige nga, mga kabunyog, mga kababayan, hindi nagdalawa o 3 buwan yun eh. Anong ginawa niya? Ayan, mayroon parang nakukuha na ni Beruhas Palma yung point ko. BBM is politically savvy and astute. Magaling ang laro. Kumbaga, si PBBM, ano siya? Ang image niya mabait, ang image niya weak. Ang image niya weak. Pero tingnan nyo, anong ginawa niya pagkaupo niya? Talsik si AS niya. Tama si Nino Neri. Galing naman ni Nino Neri. Di ba? Talsik ang kanyang executive secretary, si Vic Rodriguez. Pati yung kanyang press secretary, si Trixie Cruz Angeles. Pero wag na nating pansinin si Trixie Cruz Angeles. Hindi naman talaga malapit sa kanya yun eh. Pero yung executive secretary niya, lawyer niya yan nung protesta kay Lenny, spokesperson niya yan nung panahon ng kampanya. Kaya nga hindi maniwala si executive secretary Vic Rodriguez na tatanggalin siya eh. Kasi para sa kanya napaka-importante siya kay PBBM eh. Di ba? Para sa kanya napaka-importante niya. Tingin niya kay Marcos, mahina yan. Hindi yan makakagalaw, nawala ako. Di ba? Yun yung kanyang tinanggal si Rodriguez, tama si Marilo Amular. Matindi yun. Ibig sabihin, para sa kanya, yung iba nag-iisip, hindi naman ako kayang tanggalin yan kasi ako dyan. Ang laki ng naitulong ko sa kanya. Pangalawa, importante ako kasi mahina naman yan. Ako namang nagdidiskarte sa kanya. Pwedeng ganun ang iniisip ni Vic Rodriguez noon. Di ba? Di ba? Aside pa naman, marami rin kasing maling ginawa si Vic Rodriguez. Tama si Dakila. Kurap din kasi si Vic Rodriguez. Maaga pa, masyado nang nagdiskarte ng para sa sarili niya. Kaya, totoo naman yon. Pero ang point, kung iniisip siguro ni Vic Rodriguez, hindi siya tatanggalin kahit pa marami siyang ginagawang diskarte na hindi alam ng Malacanang kasi importante siya kay Marcos. Pero anong ginawa sa kanya? Di ba si Bak siya? Kaya nabigla eh. Nabigla. Pati si Trixie Cruz Angeles. Hindi sila makapaniwala. Ano ang sunod? Ano ang sunod, mga kabunyog, mga kababayan? Ano ang sunod na mga pangyayari? Yun. Yung pagbago ng stand sa dati China. Ang inaasahan ng mga unit team, yung mga kakampi niya, sila Duterte, sila Arroyo, na siya'y mananatili sa issue mananatili siya katulad ng policy ni Duterte. Tapos ngayon, ano pa ang mga nangyari? Yung SMNI sa Kibuloy, hindi makapaniwala. Hindi makapaniwala sila dyan. Tapos ngayon na naman, si Subiri. Mag-best friend yan. Parang magbabarkada yan. Sila Marcos Jr., si Martin Romualdez. So anong ibig sabihin dito? Anong ibig sabihin dito? Ibig sabihin,
Si Marcos, si PBBM, hindi siya ang nagsisipa ng mga tao. Mayroong gumagalaw sa likod niya. Pwedeng sila Lisa Araneta yan, pwedeng sila Martin Romualdez yan, pero hindi kumukontra si PBBM. Kumbaga, sa kanya, okay lang yan. Kung ganyan talaga ang desisyon natin, sisibakin na yan, okay lang yan sa akin, pero wag sa akin manggaling. Sa inyo na, kayo nang bahala. O, di ba? O, di ba? Nakuha niyo mga kabunyog ang punto ko. So, anong ibig sabihin nito? Si PBBM close kay Sara. Pero kapag nagdesisyon sila natanggalin na yan, gagawin nila yan. Pero siyempre si PBBM, malinis ang kanyang imahen. Katulad ng pagtanggal kay Vic Rodriguez, ang imahen doon, hindi si Marcos Jr., si PBBM ang nagtanggal noon. Sila Lisa Araneta at sila Martin Romualdez, di ba? Gayon din yung gayon din yung Hilky Buloy at saka SMNI. Hindi si PBBM yon. Sila Martin Romualdez yun. Sila Lisa Araneta. O, di ba? Ngayon na naman kay Subiri, hindi na naman si PBBM yon. Sila Lisa Araneta yan. Di ba? So ngayon, kung nagawa nga yan kay Vic Rodriguez, kung nagawa yan kila Kibuloy, kung nagawa yan kila sa SMNI, nagawa yan kay Subiri, bakit hindi yan kayang gawin kay Sara? Di ba? Delikado. Di ba? Sa tingin nyo, tama ba yung aking title? Nagdidelikado na si Sara matapos mapatalsik si Subiri? Ano sa tingin nyo? Agree kayo? Agree kayo mga kabunyog? Sabi ni John Morbic Yapana, tama kabunyog. Akala nyo, yung title ko walang connect. Anong connect ni Sara at saka ni Subiri? Hindi. Hindi connection ni Sara at Subiri yun. Ang ibig kong sabihin sa title ko na yan, gets na daw ni Dakila. Ang attitude ang estilo ng administrasyong ito, pag may gusto silang mangyari, hindi si Marcos ang gumagawa, hindi si PBBM. Kasi kailangan si PBBM laging malinis ang kanyang image. Kumbaga, kaibigan niya si Vic Rodriguez, hindi siya ang magsisiba kay Vic Rodriguez. Hindi rin siya involved diyan sa kay Kibuloy at saka sa SMNI. Hindi rin siya involved diyan kay Subiri. Di ba? Pero ni Marcos yan, alangan naman presidente ka, hindi mo alam yan. Kaya lang hindi na kinukontra ni Marcos yan. Okay, kung yan talaga ang gusto nating mangyari, yan talagang nakikita nyong tama, okay, gawin nyo na, pero wag na akong gagawa niyan. Kayo nang bahala. Di ba? Ganun yan. Kaya delikado na to si Sara Duterte. Di ba? Delikado na to si Sara Duterte. Ako ganun lang ang pinapakita dito, ang imahin lang ni PBBM, weak leader. Okay, weak leader siya. Kasi hindi siya yung matapang na nagsisibak ng mga tao. Hindi katulad ni Duterte noon. Pinapakita ni Duterte, siya ang nasa likod ng mga pagsibak na yan. Ngayon, si PBBM, hindi ganun ang ugali niya. Iba naman ang style niya kay Duterte. Pero sinisibak pa rin nila yung sa tingin nila dapat sibakin. Di ba? Hindi rason yung mga kaibigan-kaibigan. Kasi kaya loyal ka sa kanya, o kaya marami kang naitulong sa kanya. O tingnan nyo si Vic Rodriguez, maraming naitulong sa kanya. Pero ang nangyari kay Vic Rodriguez, maaga pa nagpasiguro ng mga tao niya. Nalaman niya ng Malacanang, matindi pala tong si Vic Rodriguez Ang inappoint niya na kaagad mga tao niya, mukhang kikita ito ng malaki, uunahan pa tayo. 'Di ba? Ganun 'yun. Ganun 'yun, 'di ba? Ngayon, si Kibuloy, tinira si Kibuloy, SMNI, si Marcos Jr. ba ang tumira noon? Si PBBM ba? Hindi siya ang lumabas na kontrabida doon. Si Martin Romualdez. Kasi galaw ng kamera yun eh. Itong kay Subiri. Di ba? Sinabi naman ni Subiri, sabi ni Subiri, ay tinanggal siya dahil hindi niya sinunod ang orders ng mga powers that be, ng mga makapangyarihan sa kanya. Ngayon, sinibak siya. Sinong nagdesisyon nun? Desisyon yun ng administrasyon. Alam ni PBBM yon. Pero hindi na si PBBM ang nag-execute nun. Pero alam niya yon. Ang inaasahan siguro ni Subiri, mag-best friend sila, magbabarkada sila nila Martin Romualdez, ay hindi. Kahit magbabarkada kayo, pag kailangan ka ng sibakin, sisibakin ka. Kaya itong si Sara Duterte, wag siyang umasa na
close sila ni PBBM, nabiso-biso sila. Sa bandang uli, ang lesson diyan, pag kailangan ka ng sibakin, sisibakin ka. Ngayon, pinagbibigyan muna si Sara. Kaya yung mga supporters ni PBBM nagrarally, Sara resign. Sumama pa nga ako doon, nag-support pa ako kasi Sara resign din ako. Hindi naman ako maka-Marcos, pero suportado ko yung panawagan na yon. Ngayon, anong ibig sabihin nun? Pinipressure si Sara na mag-resign ka na, wag ka nang sibakin ng administrasyon. Pero kung hindi yan magre-resign, sisibakin din yan. Sisibakin din yan. Ano sa tingin nyo mga kabunyog? Sabi ni Dakila, before 2025, malamang tanggalin na si Sara. Di ba? Yan ang yan ang ibig kong sabihin, nagdidelikado na si Sara matapos mapatalsik si Subiri. Ibig sabihin, ang administrasyon na to, pag gusto niyang gawin, gagawin niya. Di ba? Ano yan eh? Tinanggal nga si Vic Rodriguez eh. Tinira nga si Kibuloy eh. Tapos tinira si Subiri. Anong ibig sabihin yan? Kaya nga si Subiri, grabing hinanakit. Sabi niya, loyal naman ako eh. I've been loyal to the president. Kaya lang hindi loyalty yun, Subiri. Pinapatigil na sa'yo yung PDLIC, hindi mo pa rin tinitigil. Di siniba ka. Akala mo kasi hindi gagawin sa'yo yun. Diba? Nakuha niyo ba mga kabunyog ang point ko? Bakit ang title ko ngayon ay ganyan? Nagdidelikado na si Sara matapos mapatalsik si Subiri. Alam niyo ako, kung ano yung nakikita ko, sasabihin ko. Kasi wala naman akong hindi naman ako bias kung kanino man eh. Di ba? Ano yan? Alam nyo dito sa Insurrecto at sa Attorney Ricky Tumutorgo, makakaasa kayo ng malayang mga analysis, malayang commentaries. Bakit? Wala tayong amo. Di ba? Kung ano yung nakikita natin, putol-putol daw yung sounds ko. Ganun ba? Baka sinasabutahin ako. Ano naman naka 100 naman yung speaker natin. Anyway, so yan mga kabunyog, mga kababayan, yan po muna ang aking nakikita dyan. Hindi, mga supporters kasi ni PBBM, medyo na bakit hindi pa pinapatalsik si Sara? Hintayin nyo lang, sa tingin ko darating yan dyan eh. Kasi maraming nag-iisip, kahit si Subiri, hindi siya makapaniwalang sisibakin siya eh. Ngayon, syempre, in-interview si Jingo Estrada, in-interview si Cheese, mayroon bang external hands? Mayroon bang gumalaw galing sa Malacanang para matanggal si Subiri? Syempre, sabi ni Jingo Estrada at saka ni Cheese Escudero, walang external hands, sarili naming desisyon to. So, maniwala naman kayo. Maniwala naman. Ano naman yan? Yan naman ang hindi ako, yan. Alam naman natin na mayroong external hands dyan. Sabi ni TRL, Attorney, ano ba talagang name mo? Inzo o Ricky? Ricky. Alias ko lang yung Inzo. Alias ko lang yan. Sabi ni Rescue TV, si GMA din, she was unseated. Tama. Tama. Kahit si Gloria Arroyo, hindi makapaniwalang sisibakan siya. Senior Deputy Speaker yun, Senior Deputy Speaker, senior. Anong ginawa sa kanya? Ginawa na lang Deputy Speaker. Nung huli, hindi pa rin tumitigil. Tinanggal na rin sa pagka-Deputy Speaker yun. Di ba? Ito eh. Kaya talaga, ang administrasyong ito, pag may nakikita silang gagawin nila yan. Kahit kaibigan pa yan. Siyempre kailangan nila preservation ng kanilang rule. Preservation ng kanilang rule yan eh. Survival ng administrasyon nila yan eh. Sabi ni Rinaldo C, ano ka ba, Attorney Enzo? Anti-Marcos ba o pro-Marcos? Sige nga, sagutin nyo nga ang tanong ni Rinaldo C. Kung ako daw, ano daw ba talaga ako? Anti-Marcos o pro-Marcos? Shout out kay Igay Caps. Noimer Flores, Attorney, sa Bataan meron ka bang bunyog? Oo. Nagagaling ko lang ng Bataan nung isang araw, miniting ko yung bunyog dun eh. Hindi. Sagutin nyo nga, yung sa aking mga viewers, sagutin nyo nga yung tanong nito ni sabi ni Mang Kanor, anti-Duterte, yun. Malinaw yun. Anti-Duterte talaga ako. Bakit anti-Duterte?
Kasi napakaraming ginawa si Duterte na nakasira sa bayan. Kaya naman marami talagang issues, hindi ako maka-Duterte talaga. Issue ng China, EG case, corruption, ay. Kaya ano yan eh. Ngayon, sa pagiging anti-Duterte ko, napapaboran ang Marcos, ay yun yung effect nun. Pero hindi ako pro-Marcos na die-hard na loyalista. Ibig sabihin lang, dahil ako, nagkikriticize sa mga ginawa ni Duterte, na parang lumalabas, pro-Marcos ako. Pero hindi naman ako Marcos loyalist eh. Alam nyo naman yan. Kung anong tama, doon ako. Tama si Patrick Salud. Di ba? Lenny, sabi ni Roy Oy, oo, Lenny ako nung eleksyon. Pero ngayon, wala na, hindi naman ako panatiko ni Lenny. Di ba? Kumbaga nung eleksyon, Lenny ako. Pero ngayon, ano naman si Lenny, wala naman ng mga hindi na yata tatakbo yan. At saka, hindi naman ako yung panatiko ni Lenny. Lahat ng panahon ba, Lenny ako? So, paano naman ngayon? Ayaw naman na ni Lening makialam sa mga issues. O di dapat hindi na rin ako makikialam sa issues. Kasi yung idolo ko, hindi na nakikialam sa issues. Hindi ako ganun. Hindi ako ganun. Kumbaga, pero hindi ko naman kinukontra si Lenny sa ginagawa niya. Ang malinaw lang dyan, I am my own man. Si Insurrecto ay kung ano ako, yun. Ano ako, prinsipyado akong tao, hindi ako sumasamba kung kaninong amo. O di ba? Okay na siguro yan. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.